Nang akong experience ang wala sang sang suga sa amon panimalay mag kon gabi, temprano pa kami gadigamo. Mga 4:30 gayemos na kami kay para lang masanag ang palibot. Tapos kay kingki nga amon ginagamit ma'am kay kun ang hangin daga kapatay man mamang kingki. Amo nang ko gid nga experience naman nga kabudlay gid nga wala sing suga sa isa ka panimalay. Ang nabudlayan ko gid ma'am kun magtuon sila nga wala sing suga kadulom amo na nga do hindi sila ka gid sang ilang magtuon kun gabi may assignment amo na nga kun temprano pa sila ga-answer. Challenges ang gid guro sang una sang wala pa gid ang cold storage kay in case wala nga daw may shortage sa kuryente, wala laganan ang tao kung diin i-store ang mga isda, diin i-store ang mga nakwa nila sa baybay, kag ang ila nakwa sa komisyonan nga ibaligya after. So, ang ila nga other alternative is gabakal pa ice. Damo, mga ice ang ma-consume after mo siya mabaligya. So, dako pang expenses nga madugang or mabuwin sa ila nga dapat i-income. Damutan, ang major problem gid dira naman is wala kami sito nga time electricity and then now water source, permanent nga water source. Since day one hasta subong ang amon gid siya gyapon nga water source since ang amon nga eskwelahan ara siya natungtong sa top of the hill, so bali ang dalog namon is banglid na gid siya, so nabudlayan kami sa amon nga water source dito. Kaya wala gid siya ang kuan kung hindi sa pinakadalom. I think ang kalayoon niya is almost 100 meters. At its core, Project Reconnect is a community-based solarization initiative that helps to promote clean energy access and energy democracy. Through the introduction of solar PV solutions, we helped address local community challenges on water access, on energy insecurity, and livelihoods. And at the same time, it aims to empower local communities by educating them on climate change, on renewable energy, and the just energy transition. The access to solar energy transform the daily lives of our communities, providing reliable electricity, specifically those living in geographically isolated and disadvantaged areas. So in Barangay Damutan, Hinubaan, we provide a solar-powered water pump powered by 6 kilowatt solar PV hybrid system. Next is we have the Barangay Nayon, San Enrique, kung sa diin naman is nag-install man kita sang 6 kilowatt solar PV hybrid system nga net metering ready. So dito hindi na magkabalaka ang aton yung mga mangisda kung may sobra man sa ilang nga huli, pwede nila mabutang sa aton nga cold storage facility. Kung sa diin hindi na malubok ang ilang nga mga huli and of course hindi na per day sa ilang nga ginansya. And then, dito man sa next is ang Don Salvador Benedicto sa Barangay Purok Tumpok, Barangay Pandano. Naghatag man kita sang 120 watts na solar kits sa kada panimalay. So, 37 household na sila. Nakunagod nga bago ma'am tungod sa kasanag na ginhatag sa solar sa amon hatag sa tagsa ka panimalay damo gid nga nabulig tungod nga mapulaw mo para sa mga bata tapos sanag sila magtuon di makabanding-banding pa kamo nga istorya-istorya kay sanag pa magkagto ka CR dulo man CR mo tay subong may suga na may solar na di mag-isawa lang niya ka sa switch sanag nimo panimalay. So after naman niya sang pag-abot sang solar kag sang mga storage facilities sang Project Reconnect, so ang mga tao kampante na bala nga ay okay kung may ma-shortage man gid ang kuryente, dumiara kita ya area nga dlaganan dayon
nga aton nga mga pangabuhian kag aton nga livelihood hindi maguba kag wala kita sang do dako gid wala nga perdiyon kag nakita man nga hindi lang gid ya sa pangabuhian, of course no like may mga event da bikaron sa barangay, may event da bikaron sa mga SK. So may ara kami nga kasiguraduhan nga matakod namon ang isa ka event kay of course naka-powered by solar na ang facility nga pwede lang kami dayon makaangon. Having a solar PVC panel, we can cater all the possible activities, of course, for children, for students, and of course, para sa aton nga community. Solar PVC panel that powers our water system would really be a great help, especially promoting hygiene sa mga kabataan, and of course, having safety food preparation, since we are having school-based feeding program every day for our learners. And of course, it will lessen the burden of our teachers, especially that we are in the hinterland and the teachers here are residing na gid sa eskwelahan. The third one, of course, is we can now promote and innovate, and of course maka-produce na gid kami sa amon gulayan sa paaralan and ang amon nga income generating projects. And then ang water system will be a great help kay kinanglan gid namon tubig para ma-sustain gid ang gulayan sa paaralan. Kay one of this, as I've said, ang gulayan sa paaralan is the main goal of this is also to lessen our pupils at risk of dropping outs and absenteeism. Kay diri sa bukid, hindi lang niya eskwelahan ang may problema, kundi ang komunidad mismo. Ang mga kabataan, hindi ka kato sa eskwelahan tungod gutom, hindi ka tuon maayo tungod nga wala sang proper nutrition. That's why we are promoting school-based feeding program. Having this water system nga ng solar siya, maka-provide gid siya great help sa amon para ma-sustain ang ini nga mga programs namon.